Nagsilikas ang ilang residente malapit sa kampo ng militar sa Hulosulu dahil sa umano'y banta ng pag-atake ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Maging ang mga membro ng media, inilipat na rin sa mas malaking kampo. Mula sa Hulosulu, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Pati nga kaming mga nag-cover dito ng media ay biglang inilipat ng militar sa mas malaking kampo para rin daw sa aming seguridad. Walang paunang pasado ito, bigla na lang kaming sinabihan kagabi na mag-impake at lumipat sa mas malaking kampo. Inescortan kami ng mga sundalo sa aming paglipat. Ayaw daw kasing ipagsawalang bahala ng militar ang banta ng Abu Sayyaf na aatake sila. Sabi ni Brigadier General Arnel de la Vega, Commander ng Joint Task Force Sulu, bago kami lumipat dito sa Camp Chudolfo Bautista kagabi, mas pinili daw niyang maniguro na lang kesa naman daw may mangyari pang ang aming tinitiran dati, Rafi, ay nasa 35th Infantry Battalion. Ngayon naman ay nasa Camp Chudolfo Bautista na. Ito kasi sa Sulu, ang mga journalist na tulad namin ay nasa loob ng kampo militar nakatira. Naging sitwasyon mula nang may mga makidnap na journalist dito. Nagkaroon din ng biglaang paglikas sa mga residente, Rafi. Makaraan ng mga kumalat ang text na maglulunsad nga ng pag-atake ang Abu Sayyaf. At ito ang naging resulta pa nito ngayong araw. Maraming eskwelahan dito sa probinsya ang nagsuspindi ng klase dahil na rin sa pagkalat ng na iyon. Kagabi naman ay nabasag ang pansamantalang katahimikan dito sa Sulu. Muling nagpaputok ng kanyon militar, bahagi pa rin ng military operation laban sa Abu Sayyaf. Dahil naman sa kaguluhan, umakyat sa 1,102 ang nagsilikas na pamilya. Ang barangay Maligay, Patikul, kung saan nangyari ang enkwentro noong Lunes na nagpunto sa pagkamatay ng 15 sundalo. Ghost town na raw ngayon. Lahat ng mga residente ay nagsilip na sa kanilang mga tahanan. Tati. June, sa tagal mo na rin ang pagko-cover dyan sa Hulosulu, talagang maingat yung militar pagdating sa seguridad ng mga miyembro ng media, hindi ba? Talagang sinisecure nila yung mga media men para hindi na maulit yung kidnapping. Pero ibang usapan na kapag yung mga mismo mga residente sa lugar ay lumikas na. So ibig sabihin, A1 yung information na may posibilidad na umatake nga yung Abu Sayyaf, kaya pati yung mga residente dyan ay natakot na, June? Yun din kasi yung unang information ng mga sundalong nakausap namin na Rafi. No? Kasi dun sa 35th Infantry Battalion, kung saan kami unang nakatira, may mga civilian community man dun sa gilid. Bigla na rin din nagulat yung mga sundalo doon para paglikas yung mga residente. Alam naman natin yung sitwasyon dito sa ground na kapag nagsipaglikas yung mga yan, may mga, indicator yan na posibleng may mangyari kaguluhan dahil nga, ang paniwala naman, marami rin namang mga kamag-anak na nandito sa baba ang Abu Sayyaf. Pero ang talagang tinuturo dito talaga, Rafi, bakit nagsipaglikas itong mga residente, ang dahilan dyan, ang nakikita ng lokal na pamahalaan, provincial government, ay dahil nga doon sa text, kalat yung mga text na atake yung Abu Sayyaf dito kagabi. Kaya nagkaroon ng mga panic, biglang nagsipag-alisan yung mga residente. Pero ang sinasabi naman ng militar, kaya kami nilipat, hindi naman dahil sa text message na yon, pero dahil may mga report na aatake ang Abu Sayyaf. At ayaw naman nila ipagwalang bahala, kung propaganda man ito hindi, mainom na doon nakakasiguro. Kasi. So June, hanggang ngayon ba persistent pa rin yung report na pwedeng umatake yung Abu Sayyaf, gayong on the run na sila ika nga dahil sa pagtugis ng mas dumami pang tropa ng militar dyan sa probinsya ng Sulu, June? Oo nga, Rafi, naniniwala pa rin. Marami rin naniniwala. Ayaw pa rin tumigil ng pagkalat ng text. Pero ganito lang din siguro ang isipin ng mga residente dito. No? Ang mga Abu Sayyaf, as per report ng military, ay nagtatago, nagbibiyak-biyak sa maliliit na grupo dahil tuloy yung paghahabol sa kanila ng mas nakararaming sundalo. So kung hinahabol sila sa bundok, paano sila makaka-atake dito sa Hulo? Siguro, kung iisipin na ng mga residente, baka mahirap yata paniwalaan yung mga ganong klaseng text na magagawa pa ng isang grupong hinahabol na lumapit mismo dito sa downtown Hulo. Parang yung ibig sabihin doon, instead na sila ang hanapin ng militar, parang nagpakita na lang sila sa militar na ang totoo naman ay iniiwasan nila. Rafi. Okay, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, June Veneracion.